Hello guys! Sa episode na ito, masasaksihan natin ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Makikita natin kung paano makakamit ni Goten hindi lamang ang kapangyarihan ng Ultra Instinct, kundi isang anyong mas mataas at mas makapangyarihan pa kaysa sa inaasahan ng lahat. Habang lumalakas ang banta na kinakaharap niya, mapipilitin siyang lampasan ang kanyang mga limitasyon at harapin ang isang kapalarang maaaring magbago sa buong universo. Ano nga ba ang tunay na kapangyarihang naghihintay kay Goten? Ang malaking tanong, sapat ba ito para harapin si Beerus at Champa? Tara, simulan na natin. Sa isang iglap, isang mabigat na suntok ang pinakawala ni Beerus. Tumilapon si Goten ng napakalayo bago bumagsak sa lupa. Hindi na siya muling nilingon ni Beerus. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakatuon kay Goku. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay habang nagtitipon ang mapanganib na enerhiya sa kanyang palad. Samantala, sa kalawakan, mabilis na nililipad ni Vegeta ang pagitan ng mga universo habang nagmamadaling makabalik sa Universe 7. Ilang buwan ng pagsasanay ang kanyang pinagdaanan at nagawa niyang maabot ang isang bagong antas ng kapangyarihan. Ngunit habang papalapit siya, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. May mali, bulong niya. Nagbago ang enerhiya ni Beerus. At bakit parang nawawala ang presensya ni Goku? Lalong bumilis ang kanyang paglalakbay. Sa kabilang dako, sa palasyo ni Zeno. Tahimik na nakatayo ang Grand Priest habang bakas ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi maaari, mahinang sambit niya. Unti-unti nang humihina ang mga selyong nagkukulong sa mga sinaunang pinuno. Kapag tuluyan itong bumigay, maaaring malagay sa panganib ang buong pag-iral. Bigla siyang naputol nang marinig ang isang pamilyar na boses. Grand Priest. Mabilis siyang lumingon. Nandito po ako, Lord Zeno. Masayang ngumiti si Zeno. Matagal na akong nababagot. Naalala ko tuloy ang Tournament of Power. Kumusta na kaya si Goku? Hindi ba't patuloy siyang nagsasanay? Lalong bumigat ang pakiramdam ng Grand Priest. Oo, Lord Zeno. Patuloy silang lumalakas. Tumungo si Zeno. Kung ganoon, gusto ko siyang makita. Dalhin mo siya rito. Nanlamig ang Grand Priest. Alam niyang hindi handa si Zeno sa katotohanang kasalukuyang nangyayari sa Universe 7. Sa Earth, patuloy na nag-iipon ng enerhiya si Beerus. Nagsama ang kapangyarihan ng pagkawasak at ang misteryosong madilim na puwersang kumokontrol sa kanya. Mariin niyang ikinuyom ang kamao. Hindi na ako uurong. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Mas pipiliin ko pang harapin ang galit ni Zeno kaysa manatiling bihag ng walang hanggang takot. Sa sumunod na sandali, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa buong lugar. At nang hamupa ang lahat, tila wala ng anumang bakas na naiwan sa lugar na iyon. Nakita ni Goten ang nangyari. Nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi maipaliwanag na pagkabigla. Napatigil siya sa kanyang kinatatayuan habang patuloy na bumubuhos ang kanyang mga luha. Sunod-sunod na nagbalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang ama, ang mga ngiti nito, ang mga pagsasanay nilang magkasama, at ang mga salitang lagi nitong sinasabi sa kanya. Wala na si ama. Nanginig ang kanyang buong katawan. Bumilis ang kanyang paghinga at unti-unting umusbong ang galit na hindi niya makontrol. Bigla siyang sumigaw, isang sigaw na puno ng sakit, dalamhati, at pagkawala. Kasabay nito, isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Muling nagliyab ang kanyang aura, ngunit mas mabangis at mas makapangyarihan kaysa dati. Pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Isang buntot ang unti-unting tumubo sa likuran niya. Bumalik ang buntot ng isang sayan, ngunit hindi ito normal. Nagliliyab ito sa isang misteryosong liwanag. Patuloy na lumakas ang enerhiyang inilalabas niya hanggang sa maging napakaraas nito. Maging sina Beerus at Champa ay nahirapang manatiling nakatayo sa ilalim ng napakalaking presyon. Ano ang kapangyarihang ito? Malakas na sigaw ni Beerus. Hindi ito karaniwang Ultra Instinct, ito ay isang kapangyarihang lumampas na sa mismong Ultra Instinct. Lalong tumindi ang liwanag. Samantala, nabigla si Whis habang nararamdaman ang kakaibang enerhiya. Nararamdaman ko, ang kapangyarihan ng isang sinaunang kaluluwa na nagpapakita sa loob niya. Hindi ito magandang senyales, sumagot si Vados na may pag-aalala.
Ipinagbawal ni Biros at Champa ang pakikialam natin, ngunit pakiramdam ko hindi magiging madali ang mga susunod na mangyayari. Lumipas ang ilang sandali at unti-unting nawala ang liwanag. Nang tuluyan itong maglaho, isang bagong anyo ang nahayag. Isa itong transformasyong lampas sa kayang maunawaan ng isip. Hindi na ang dating Goten ang nakatayo roon. May buntot siyang sayan at ang kanyang enerhiya ay naging mas mabigat, mas malalim, at mas nakakatakot. Biglang nagliwanag ang tungkod ni Whis. Agad niya itong tiningnan at nagsalita. Mukhang may nais sabihin ang aking ama. Pagkatapos ay lumitaw ang tinig ng Grand Priest. Whis, makinig kang mabuti. Nanganganib ang buong pag-iral. Nagulat si Whis. Ano? Nagpatuloy ang Grand Priest. Dalawa sa mga sinaunang hari ang bahagyang nakalaya mula sa kanilang pagkakagapos. Kapag tuluyang nagpakita ang isa sa kanila, babagsak ang buong pag-iral. Lalong nabigla si Whis. Kung ganoon, ano ang dapat naming gawin? Sumagot ang Grand Priest. Nais kong kumilos ka kaagad upang pigilan si Vegeta. Papunta na siya sa Universe 7. Kapag nakarating siya sa Earth, lalo lamang tataas ang presyon dulot ng galit ni Beerus. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Ang pagdami ng Hawkeye energy na pinapalakas ng galit ay magpapabilis sa paglaya ng sinaunang hari. Kapag nangyari iyon, maaaring wala nang makakontrol sa kapahamakan ng lahat ng umiiral. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Tumugon si Whis, naiintindihan ko na. Isasagawa ko agad ang utos. Mabilis siyang kumilos para pigilan si Vegeta, ngunit nanatili ang koneksyon kay Vados. Nagpatuloy ang Grand Priest sa isang babala. Vados, mag-isip kang mabuti sa Earth. Huwag mong subukang kalabanan sina Beerus at Champa ngayon. Ang itim na mahika na ibinigay sa kanila ay maaaring bumalik din sa inyo. May malaking puwersa ang kasalukuyang kumokontrol sa kanila. Lumayo ka muna at itoon mo lang ang pansin sa pagpigil sa kanilang galit, hindi sa pakikipaglaban. Naintindihan ni Vados ang utos at nagpasya siyang bumaba sa ibabaw ng planet Earth. Si Goten ba yan? Bakit sobrang iba na ang itsura niya? Tuluyan nang nagbago ang kanyang anyo. Ultra Instinct ba iyan? Pero bakit mayroon siyang buntot? Gulat na tanong ni Krillin. Nakatuon ang kanilang mga mata sa kumikislap na buntot ng sayan. Tumingin si Beerus sa eksena na may halong galit at pag-aalala. Ramdam ko, may panlabas na puwersang umaapekto sa kanya. Ang nilalang na matagal nang babala sa atin ng ating hari ay unti-unti nang nakakalaya mula sa pagkakakulong nito. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Vados. Tigil, Beerus. Champa. Hindi na ito dapat magpatuloy. Matalim na sumagot si Champa, hindi ba't sinabi naming lumayo ka? Huwag kang makialam dito. Ang nangyayari ay para sa amin lamang. Tumingin siya kay Goten at malamig na nagsalita. Kung siya na lang ang natitira, ako na ang baalang tumapos sa kanya, Beerus. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagsimulang mag-ipon ng enerhiya ng pagkawasak. Ngunit sa isang kisap mata, nawala si Goten. Isang suntok ang dumiretso at tumama sa gitna ng katawan ni Champa. Napuno ng katahimikan ang lugar. Nanlaki ang mga mata ni Champa sa gulat, hindi niya ito naiwasan, o namalayan man lang. Isang atake lang ang sapat para pabagsakin siya. Napaatras si Vados sa hindi makapaniwalang kanyang nasaksihan. Imposible, nalampasan niya ang Ultra Instinct. Bumagsak si Champa sa lupa at pilit na tumingin kay Beerus habang humihina ang kanyang paghinga. Beerus, pakiusap, humingi ka ng tawad para sa akin sa Pharaoh. Galit siya dahil sa pagkabigo ko, huwag mong hayaang mabigo ka rin. Sa sandaling iyon, natigilan si Beerus. Nanginginig ang kanyang tingin, hindi alam ang gagawin. Si Vados ay napatingin na lang ng hindi makapaniwala. Kailangan kong kumilos, hindi ko siya pwedeng iwan ng ganito. Lumapit siya kay Champa upang tulungan siya, ngunit sa isang iglap, biglang lumitaw si Goten sa harap niya. Tumigil ka, hindi kita hahayaan na lumapit sa kanya. Kapag pinilit mo, hindi ako magdadalawang isip na umatake. Huminto si Vados. Ayaw niyang makipaglaban, lalo na't may utos ang kanyang ama. Mabilis na tumakbo si Beerus papunta kay Champa, ngunit biglang sumigaw si Champa.
Hindi ordinaryong sigaw ng sakit, kundi sigaw ng matinding paghihirap. Bigla, isang malakas na pagsabog ang naganap, at tuluyang naglaho si Champa. Narinig ni Biras muli ang sinaunang hari. Ikaw na ang susunod, Biras. Ipinangako ko sa inyong dalawa ang matinding paghihirap kapag nabigo kayo. Si Champa ay nagsisimula ng danasin iyon ngayon. At kung hindi mo matatapos ang misyon, mas malala pa ang sasapitin mo. Hayaan mong lumunin ka ng galit. Habang mas maraming mahika ang nakatuon sa iyo, mas lalo akong makakalaya at makakabalik. Nagsimulang maglabas si Biras ng mas maraming itim na mahika. Lalong bumigat, dumilim, at naging mas puro ang kanyang enerhiya. Nagbago rin ang kanyang anyo at naging mas mabagsik ang kanyang mukha. Ako mismo ang tatapos sa inyong lahat, anuman ang maging kapalit. Sigaw ni Biras. Nanatiling matatag si Goten at malamig na tumingin sa kanya. Maghanda ka na, dahil ikaw na ang susunod. Matitikman mo ang sakit sa isang lugar na walang katulad. Walang araw, walang liwanag, walang oras. Isang walang hanggang kawalan na walang katapusan. Samantala, dahan-daang namulat si Goku. Huminga siya ng malalim, ngunit wala siyang naramdamang hangin. Unti-unti siyang tumayo at tumingin sa paligid. Nasaan ako? Bulong niya. Nasa kabilang buhay ba ako? Sinubukan niyang alalahanin ang mga nangyari. Ang huli kong natatandaan, nagsasanay kami ni Caulifla. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon habang pilit niyang pinagdurugtong ang mga alaala. Bigla niyang narinig ang isang malalim at mabigat na tinig. Ikaw ngayon ay nasa selyadong dimensyon, Goku. Mabilis na lumingon si Goku. Sa kanyang likuran ay may nakatayong misteryosong nilalang, isang matandang lalaki. Ngunit hindi malinaw ang kanyang mukha, na para bang ang mismong kadiliman ang nagtatago sa kanyang anyo. Maingat na nagsalita si Goku. Sino ka? At nasaan tayo? Tumugon ang nilalang sa malalim nitong tinig. Ako ang nagdala sa iyo sa lugar na ito. Natupad na ang kondisyon. 3 na ang nakaabot sa Ultra Instinct. Ang selyong nakagapo sa akin ay bahagyang nabasag, at ngayon ay kaya ko nang makaapekto sa mundo sa labas. Natigilan si Goku ng ilang sandali. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Kalmadong sumagot ang nilalang. Dinala kita rito ilang sandali bago ang iyong pagkawasak. Sinubukang unawain ni Goku ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos ay nagtanong siya, kung ganoon, sino ka? Muli itong sumagot sa mahinahong tinig. Ako ang unang hari ng mga Saiyan. Ang lumikha ng Kai Energy. Ang kauna-unahang Saiyan na nakamit ang Ultra Instinct. Parang kidlat na tumama kay Goku ang kanyang narinig. Nabigla siya at hindi agad nakapagsalita. Ngunit ano nga ba ang naghihintay kay Goku sa misteryosong dimensyong ito, kasama ang pinakaunang Saiyan na nabuhay? Dito na nagtatapos ang part 4. Subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.